Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Atin po muling balikan ang mga salita na narinig natin ay pinahayag sa Ebanghelyo ngayong linggong ito. Nung Lunes, sa pagpapahayag ni Jesus, kanyang sinabi, napakasama ng lahing ito. Dahil patuloy sila na humihingi ng kung ano-ano mga palatandaan mula kay Jesus para lamang patunayan o makumbinsi sila na siya nga ang Mesiyas. Pero itong sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Kaharap niya, sa buong linggong ito, narinig natin na kanyang hinarap ang mga Pariseyo, ang mga Eskriba, na patuloy din sa kanilang paggawa ng salungat sa mga aral at turo na ibinigay sa kanila. Kaya sabi ni Jesus nung Martes sa kanila, "Hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan." Muli na yung paalala sa atin, hindi tayo dapat maiwan sa panlabas lang sa kung ano ang maganda sa paningin ng mga tao. Kailangan natin suriin at linisin yung ating kalooban. Noong Miyerkules, kanya ding ipinahayag sa mga kanyang kaharap, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Nung Huwebes, ang sabi ni Jesus, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais na pumasok. Ito yung mga kamalian noon na nawa hindi na natin maulit sa panahon natin ngayon. At kahapon, ang sabi ni Jesus, idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Sabi, marami ang aanihin, ngunit kakaunti yung manggagawa. So, kailangan ng mas maraming tao na magpapalaganap ng kabutihan, ng katotohanan, dahil marami na, dumadami din ang tao na namumuhay ng kasinungalingan dahil sa pera, babaliktarin ng mga katotohanan, gagawa ng batas para lamang mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan. So, ito yung panawagan ni Jesus. Magdasal tayo na magkaroon pa ng mas marami pang gagawa sa kanyang bukirin. Kaya ngayon, Sabado, ang sabi naman ni Jesus, parang paalala na kailangan natin manatiling naninindigan para kay Jesus. Kung si Jesus nanindigan para sa atin, kung tayo ay sinusugo niya,
kailangan nating manindigan. Kaya sabi ni Kristo, ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Mahirap po yung pag nararanasan natin na tayo po ay nahuhuyo. No, ibig sabihin, dinidinay tayo, hindi tayo kinikilala. Kapag nandiyan yung maraming tao o kaya may particular na grupo, hindi mo papansinin, hindi mo kikilalanin yung isang tao na alam mong kakilala mo naman. Pero ano nga yung dahilan? Bakit umaabot tayo sa punto na kapag nasa labas tayo, hindi natin maipahayag ang ating pananampalataya. Hindi natin maipakita yung ating mga ginagawa dito. Pag dito, okay tayong mag-antanda ng krus. Pero kapag nasa labas, nahihiya tayong mag-antanda ng krus. Nahihiya tayong makita na nagsisimba, kaya minsan palihim tayong nagsisimba. So, yung katapangan na dapat nating dinadala, lalong-lalo na no, sa mga lugar na kung saan kailangan mayroong magsilbing ilaw, kailangan mayroong magpakilala, kailangan mayroong makita. Hindi para magpapansin, hindi para pagpugayan, kundi may makita sila na mayroong nagtataglay ng pagkilala at pananampalataya kay Jesus. Sana po, no, sa atin, sa sitwasyon natin, mga tumatanda na tayo, nawa ay talagang at least sa huling mga sandali ng taon natin sa mundong ito ay maipakilala natin si Jesus. Dahil pag pinakilala natin at kinilala natin siya, ipakikilala din tayo sa mga anghel ng Diyos doon sa langit. Amen? Thank you.